Yung focus sana nung ating entire machinery of the government, instead na poverty alleviation o paano tugunan itong panibagong dagok at krisis na naman, dulot ng panibagong pag-igting ng tensyon diyan sa gitnang silangan, palitan ng pag-atake sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. Imbis na ito ang pangunahing pag-aksayahan ng panahon ng lahat ng mga empleyado, kawani at opisyal ng pamahalaan sa ilalim ng Marcos Jr. Administration, na BBC sa impeachment, diyan sa huwad na impeachment complaint laban kay VP Inday. So itong economic powder keg, ang mitsa nito ay yung global oil crisis at mahinang piso. Patuloy ang paghina ng ating piso. Dala na rin yan nitong tensyon sa gitnang silangan. Ang pulbura, yung nabanggit ko sa inyo, yung napakataas nating national debt, 18.55 trillion pesos na ang ating national debt. At isa pang pulbura ay yung matumal, mabagal, makupad na paglago. Kung may tuturing mo mang paglago, yung 2.8% GDP noong first quarter ng ating ekonomiya. Para yung home management uli, home economics uli. Kung ikay gumagamit palagian ng credit card, pambayad ng mga pangunahing utilities mo, kuryente, tubig, internet, subscriptions mo, pang grocery mo, pang gasolina mo, if you are relying heavily on the use of your credit card to defray for all your home expenses, hoping na ikay mabibigyan ng karagdagang sweldo o increase sa sahod o kaya ay higit pang bubuti ang takbo ng hanap buhay mo, tapos hindi nangyari, paano mo ngayon haharapin itong monthly credit card dues mo? Ganyan ang nangyayari sa atin. We cannot just rely on borrowing whether domestically or internationally. Sagad na pagdating, kung gagamitin nating sukatan, yung internationally accepted prudential threshold kung tawagin, tayo ang ating pagbansang pagkakautang sumagad na. Nasa 65.2% na. Pagdating sa debt to GDP, yung ating pagkakautang, 65.2% na. Ang generally accepted standards sa developing or emerging nation, kagaya natin or economy, ay 60%. Tayo ay sumagad na. At wala namang bagong pagkukunan ng revenue o ng pera ang pamahalaan. Kaya ngayon yung middle class kubang-kuba na. Kakabayad ng buwis, hindi pa man nakukuha yung sahod, bawas na yung buwis. And yet you do not get any help from the government. Ayaw tanggalin yung VAT, pansamantala suspindihin yung VAT dyan sa produktong petrolyo. May nakapagsabi sa akin, hindi nila gagawin yan. Dahil yung VAT na yan, yan din yung bumabalik sa pamahalaan upang pantustos nila. Diyan sa halos walang katapusang ayuda. Diyan na naman. Lagay natin sa konteksto, yung panukalang budget 7.2 trillion pesos daw next year. Saan mong kukunin yung pangtustos na yan? Kaya naririto tayo ngayon, our economy grows slower than our debt expansion. Makupad, matumal, mabagal ang ating ekonomiya. Pero yung paglago ng ating pagkakautang, sige-sige lang. At pag dumating na naman, wag naman ang isang malaking kalamidad, maging ito ay lindol na kasinlakas nung dumating sa Gensan, diyan sa Sarangani, wag naman, o panibagong malakas na bagyo, wag naman, wala nang pagkukunan ng pondo ang pamahalaan upang bigyang tulong o ayudahan ang mga mamamayan na patuloy na lang na naghihirap.
Ang nangyayari ngayon, dumadaan na lang sa palad natin yung ating monthly na pinagkakakitaan, kung ano man ang trabaho o negosyo. Hindi na natin nararamdaman, ramdam ito ng mga nasa retail industry at restaurant industry. Nabawasan yung kanilang market, especially on a weekend. Marami pa ring tao sa malls. Kasi nga malamig, kasi nga libre aircon. Pero pag nakita mo, yung kanilang spending power greatly reduced. Wala ka ng disposable income wala ka ng extra cash na pwede mo pa rin ipagpatuloy yung paglabas-labas, pagkain sa labas ng pamilya. Hindi na nagagawa ngayon yun dahil ramdam nating lahat. Ang dapat pagtuunan ng gobyerno, unang-una, para mayroon pa siyang, imagine ninyo mga kababayan, economic and political powder keg ang ating topic ngayon. Ito nga yung ating ekonomiya, ang Philippine economy, wala nang lugar para magkamali pa yung mga nasa pamahalaan ngayon pagdating sa usaping ekonomiya. Sagad na. Sagad na. Kumbaga na abot na natin yung ating full operating limit pagdating sa pag-uutang, sa ating pambansang pag-uutang. Nasa 65.2% ng debt to GDP. There is no more room for error doon sa mga nagmamaneho ng ating ekonomiya. Yung ating debt to GDP, 65.2%. Ang ating projected or forecasted GDP for second quarter, 2.6%. Napakababa nun, hindi mo kayang habulin itong napakataas na pagkakautang natin bilang isang bansa. Whether domestic or sa foreign loans natin kinuha yan, kinakailangan pa rin natin na bayaran yan. Ngayon, yung political powder keg, hindi rin ito nakakatulong, yung impeachment trial na nagaganap. Saan ka naman nakakita? Yung presidente na ang trust rating ay negative 27, nakuha pang ipa-impeach at ngayon nga'y dinidinig ang kanyang vice-presidente na ang net satisfaction ay 31, positive 31%. Saan ka nakakita nun? Yung negative 27 na presidente at ang kanyang mga alyado, pinagsisiksikan pang ipagpatuloy itong bulilyaso naman nilang articles of impeachment. Nakita natin, 2 linggo na nagdidinig yan. Ako nga hindi ko na pinapanood Naantabayanan ko na lang yung mga nagbo-voluntaryo magbigay sa akin ng summary, yung ibang volunteer staff natin na nagbibigay ng summary, sapagkat alam naman natin bulilyaso for the 2 weeks na nasaksihan ninyo yung mga nanonood ng live dyan sa impeachment trial, walang napapatunayan ang prosecution. In fact, sila ang nagdiskaril ng mismong kaso nila. Pagka sa isang trial, uunahin mo yung kaso na sa tingin mo ay mayroong kang pinakamataas na tsansang makakuha ng conviction. Hindi ang impeachment court ang nagpataw ng obligasyong ito sa prosecution. It was the prosecution who presented na uunahin nila itong issue ng grave threat. Walang napapatunayan sa loob ng 2 linggo. It's a total waste of our money again. Taxpayers' money. Saan ka nakakita? O ulitin ko, nanonood ang buong bansa, pati na rin yung iba't ibang Pilipino saan mang panig ng mundo. Saan kayo makakita? Nag-i-impeach ang negative 27 na administration, yung negative 27 na trust rating, negative 27 trust rating sa isang net satisfaction positive 31 na vice president, O paano ka magi-impeach ng ganun? Sabi niya, at your side 100%. At sabi ni, maraming salamat si Catalina. Catalina Camenforte watching from Tacloban.
Sabi ni Huwad Wink, swerte na kung maka 2.6 GDP growth sa second quarter. I always hope na malaki ang ating GDP bilang Pilipino at para sa Pilipinas. Pero pag nakita mo naman na ganito yung mga nagmamaneho ng ating bansa, paano ka aasa? Paano ka magiging positibo? Di ba? So yung impeachment is adding pressure to this economic powder keg na ating nasasaksihan at nararamdaman pare-pareho. Huwag na tayong magkunwari pa pare-pareho. Ramdam natin na mayroong problema pang-ekonomiya. Ramdam natin na may problema sa pananalapi ang mga Pilipino at hindi sagot ang ayuda. Kinakailangan dito yung holistic approach kung paano natin ma-uplift yung ating economic status. Hindi rin tugon yung uplift yung 2,000 kada buwan for the next 6 months doon sa mga beneficiary, that is not enough. That will never be enough. At uulitin ko, hindi sanay manlimos ang mga Pilipino. Huwag natin silang lunurin sa kultura ng paglilimos. Matigas ang tuhod nating mga Pilipino. Ang hinihingi ng Pilipino, katinuan sa pamahalaan, trabaho, oportunidad na patas, pagkakataon na patas at negosyo. Hindi limos, hindi ayuda. Walang dangal diyan sa ayuda. Tama rin ito si Atila. Maraming salamat sa mga komento mo, Atila. Very active si Atila ngayong araw. Watching from UAE, si Mercy Kabansa Viduya. Si Shoni Chan watching from Thailand. Si Rosalie at Rosalie, magandang umaga rin sa iyo. Hanap pa tayong iba. At Josephine Reyes. Yes, Josephine Reyes, sinisikap ko kagaya ng ating layunin na mapasimple yung mga akala natin masalimuot na usaping panlipunan, pati yung usaping ekonomiya, para maunawaan ninyo kung nasaan tayo ngayon bilang Pilipino, bilang isang bansa, and collectively and individually. Dahil itong patuloy na pagtaas ng produktong petrolyo, tatamaan tayo lahat dito. Huwag na tayong magkunwari, ramdam natin lahat yan. Kaya nga itong impeachment ay nakakadagdag sa pressure. Why? Nagkakaroon ng severe distraction from core economic crisis, from core economic issues. Tingnan ninyo, ang problema natin ngayon, yung pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Kung hindi sana tayo nagpadala doon sa mga humihingi ng huwad na transparency at accountability, I am for transparency. I am for accountability, full accountability. Pero hindi sa huwad na transparency at accountability. Their timing was off, yung kanilang pamamaraan off. Imagine ninyo, noong July 6 ay simula ng impeachment, ano yung nasaksihan natin? Diba? Nagkaroon ng pagpapalit ng presiding officer sa Senado, binuksan ang impeachment court, inaresto si Senador Dante Marcoleta na isa sa mga nagpapahayag at lumalaban sa korupsyon at kurakot na nasasaksihan nating lahat galing diyan sa maling paggamit ng ating national budget. And then here we are again talking about this economic and political powder keg. Magkakaroon ng masyadong mapalinlang itong impeachment. Nakatago dito yung CONAS, yung Constitutional Assembly. Nakatago yan dyan. Huwag tayong magulat, ilang Lunes mula sa ngayon, 2 Lunes pa. Pag nagbukas ang sesyon uli ng Kongreso, magkakaroon ng State of the Nation Address, makinig tayong mabuti at baka nariyan ang pagpapahayag na simulan na ang usapin patungkol sa CONAS, yung term extension. Yung term extension, hindi rin makakabuti yan. Again, that serves
as a severe distraction from our core economic crisis and issues. Tugunan muna ito. Imagine ninyo, yung proposal, meron nakabimbi na proposal na yung amendment to the oil deregulation law. Nasa back burner siya ngayon. Hindi siya prioridad ng Senado. Bakit? Impeachment. Ini-impeach mo yung vice-presidente mo na may napakataas na net satisfaction rating. Yes, napakataas na net satisfaction rating. Positive 31. Bakit napakataas? Sino yung nagpapa-impeach? Yung presidente, yung namunguna sa administrasyon na ang kanyang net trust rating ay negative 27. If you're coming from negative 27, talagang napakataas nung positive 31 net satisfaction rating na ibinibigay, iginawad ng mamamayang Pilipino kay Vice President Inday, na siya naman ngayon ang subject ng huwad na articles of impeachment na dinidinig diyan sa impeachment court. Nagkakaroon tayo ng impeachment trial, pero questionable yung pagtatalaga sa ngayon presiding officer ng impeachment court na si Senator Judge Chis Escudero, sapagkat ayaw gampanan ng Senate President yung kanyang sinumpaang tungkulin na maging presiding officer ng impeachment court hanggat hindi Pangulo ng Pilipinas ang linilitis. So nakakadagdag yan. Plus of course, yung pagkakasira ng kumpiyansa ng ating mga investors, yung mga mamumuhunan, whether foreign or local investors. Nakikita natin dyan na naghahanap kasi mga kababayan yung ating mga mamumuhunan, whether ito'y banyaga o lokal na mamumuhunan, nung predictability. Yung nakikita natin ngayon, very unpredictable. Nandyan yung selective justice, nandyan yung political persecution sa mga kritiko ng administrasyon. Walang clear rule of law. Kaya ang dami nagtatanong, meron pa bang batas na umiiral sa Pilipinas? Kaya patuloy-tuloy yung ating pakiusap sa mga nasa pamahalaan, yung mga sundalo, yung mga pulis, uphold, defend, and respect the Constitution. Ang inyong loyalty ay sa saligang batas, hindi sa mga political personality, kahit sila pa nag-appoint sa inyo. Hindi sila ang inyong amo. Ang inyong amo ay ang soberanya at ang soberanya ay ang mamamayang Pilipino. May kasama rin tayo from Hong Kong, nanonood din. Ganon din si Edelisa De Los Reyes from Canada, kasama rin natin siya. Sabi ni Shoni Chan, I agree with you, puro na lang kayo ayuda, form of corruption na naman yan, pero walang binibigay na malinaw na tulong diyan sa mga middle class na sila ang nagpopondo nung pagbibigay ng ayudang ito. Si Edwin Roque from Washington, sabi ni Riza Visitasyon Bakilod, trabaho ang ibigay, hindi ayuda. Binibili ang tao sa ayuda. Yan ang maraming komento ng higit na maraming Pilipino. Si Heidi Ching, you stay safe too, Heidi. Si Joseph Estrera, puro ayuda, wala namang proyekto. Yun nga yung sinasabi natin. Yung binibigay na kakarampot na ayuda, 2,000 kada buwan for the next 6 months. Ano yun? Kung makikita ninyo, kung talagang lalawakan lang ninyo ang inyong paningin at pangunawa, ano yun? Doon sa mali-maletang perang ipinamimigay at yung mga trilyong pisong nauwi sa baha ng kurakot at korupsyon, ano yung 2,000 piso? Hindi magsusurvive, hindi mabubuhay, hindi kakayanin ng Pilipino yung pa-2,000 lang. Carmarie P.T. Pasana from Bogos City, Cebu North. Sama rin natin siya. Si
Si Shoni, active din si Shoni ha. Sabi ni at Noel, valid din itong comment ni Noel. Sabi ni at Cloud, nagbabayad daw siya ng buwis. During calamity, 2 food pack lang ang binigay sa kanya ng pamahalaan. Kaya nga hinahanap, nasaan ang pera nating mga Pilipino? Maluan Cheta from Hong Kong, kasama rin. Ito rin ang aking hiling at Nelson Gatusang. I am praying for this too, that the good Lord will shower our country with good governance and with good people na magmamaneho ng ating bansa. Hindi itong mga maleta boys and girls na nagpapatuloy pa diyan sa pagdinig sa huwad na impeachment complaint. So naghahanap po yung yung threat of instability, yung predictability wala. Yung clear rule of law, wala. Yung stable governance, wala rin. So dito, nagkakaroon tuloy ng threat of instability. Kaya nga ang ating pamagat ay yung economic and political powder keg. So antabayanan ninyo, by next week, ano pa yung mga magaganap, tayo po ay babalik-balikan natin yung usaping pang-ekonomiya. Huwag tayong mawawalay, huwag tayong masyadong maaliw diyan sa scripted na presentasyon ng prosecution sa impeachment court. May layunin sila diyan na maaliw kayo at bigyan kayo ng some form or degree of entertainment using the impeachment court, hearing the fake and false articles of impeachment para hindi ninyo maramdaman at maalala ang tunay na problema ng ating bansa. Nagbabadya din dyan yung no election at yung Constitutional Assembly. Hindi mabuti yung layunin nila sa pagsusulong ng Constitutional Assembly or no election. Ang tanging layunin lang dito, politika na naman. For their political survival, they want to prolong their stay in power. Bakit ba hindi tayo matutong rumispeto sa ating saligang batas? When they run for office, whether as president or vice president, it was made very clear to them and it was very, very clear to them na ang kanilang term of office ay 6 na taon lang. Bakit na less than 2 years, may nagsusulong na naman, nabubuhay na naman ang usaping CONAS at no election. Ang layunin lang nito talaga ay higit na pahinain ang ating demokrasya at mapanatili ang kanilang sarili, ang kanilang angkan, ang kanilang pamilya, at ang kanilang mga kasabwat sa poder ng kapangyarihan. Pero wala namang naitutulong upang mapabuti ang ating ekonomiya na nararamdaman natin ngayon na talagang nanganganib na. At ang ginagawa nila pa, alienated na yung gobyerno Hindi na responsive. Yung mga nagiging tugon ng pamahalaan, tingnan na lang ninyo. Pag may mga malalaking issue na pumuputok, pakinggan ninyo yung tugon nila. Masyado nang yinuyurakan ang talino ng mamamayang Pilipino. Masyado nang disconnected yung kanilang mga pabalag na balagbag na sagot sa mga matitinong tanong naman na humihingi ng matinong kasagutan. So alienated na ang gobyerno at ang naging impression, ang nabuo na, the proof again is the negative 27 net trust rating ni Bongbong Marcos. Ang nabuong sentimiento sa kabila ng araw-araw na hirap na ating dinaranas dahil sa pataas ng cost of living, yung presyo ng mga pangunahing bilihin, hindi lamang ng produktong petrolyo, magkakasama na yan, pagkain, matrikula, kuryente, ang sentimiento ng mga ordinaryong Pilipino, walang pakialam, walang malasakit
ang Marcos Jr. administration sa araw-araw na hirap na nararamdaman at dinaranas nating mga Pilipino, matuloy lang, masunod lang, maibigay lang ang kanilang kapritsyo na political demolition job laban sa Vice President Inday Sara Duterte. Masunod lang ang political persecution na gaganap sa mga kritiko at mga tunay na oposisyon. Hindi yung huwad na oposisyon, yung mga tunay na oposisyon na bumabatikos sa mga maling polisiya ng gobyerno upang nang sa ganoon mapigilan nila ang pagiging pangulo ng pinagkakatiwalaang opisyal sa kasalukuyan dito sa Pilipinas. So, ito yung ating sitwasyon ngayon. It's an economic and political powder keg. Nanganganib ang ating, hindi pa nanganganib, talagang wala na, bagsak yung ating ekonomiya. Thank you, Ronaldo Matugina. Done and sharing sa lahat ng GC niya. Maraming salamat. Yung mga nasa Facebook po, sana'y patuloy kayo mag-share at mag-react, mag-like, mag-comment. At ganun din ho yung aking pakiusap. Yung mga nasa YouTube, patuloy po sana kayong to actively engage, mag-comment, mag-like, mag-share. Napakahalaga po noon at mag-subscribe. Iting ko ay nasa Facebook, maraming salamat. Patuloy po kayo mag-engage, mag-like, mag-comment, mag-share at mag-follow at welcome ho ako. Welcome ko muli ang aking sarili dito sa TikTok platform po natin. Ako ho ay pinayuhan na marami rin ang nag-aantay sa TikTok, kaya muli po tayo na naririto na sa TikTok. Marami pong salamat sa napakaraming kasama natin. Nasa 75,000 and counting. So basahin pa po natin yung ibang comment ninyo. Sabi ni Zin Locido, CSDO. Di na ako makauwi dyan sa Pilipinas, sobra crisis at wala kang maasahan sa gobyerno. Pag may calamity, selective pa magbigay. Tanggalin na rin dapat yan. Hindi lang naman yung mga alyado na mga incumbent ang nahihirapan pag may calamity. No? Sabi ni Jerry James Conde, panloloko na lang sa taong bayan ang ayuda na yan. Again, tama yan. Pero pag may nagbigay ng ayuda, kunin ninyo. Yung 2,000, kunin ninyo. Pera nyo yan. Pero huwag kayong tatanaw ng utang na loob sa mga yan dahil ang tingin nila sa inyo napakaliit. Wala silang respeto sa inyo. They do not respect you as a person, as a Filipino, your dignity. Wala yan. Huwag kayong tatanaw ng utang na loob. Pera nyo yan. Ang nagbabayad niyan, yung kaawa-awang mga middle class na hindi tinutulungan ng mga nasa pamalaan. Si Tony Bescacer. Tony Bescacer from NYC. Maraming salamat sa iyo, Tony. Sabi ni Virgilio de la Cruz, incidentally, I'd like to greet my fellow lawyer, si Panyero. Attorney, nakasama ko ito noong Wednesday nung ako ay nagtungo sa Magalang, Pampanga. Siya po ay sumusubaybay sa atin at isa rin kapwa ko abogado, si Attorney Eric Mendoza. Panyero, Attorney Eric Mendoza, mabuhay ka at nakakatuwang nagkakilala tayo nung aking pagbisita sa Magalang, Pampanga noong Wednesday. Si Marhi Toledo from Vancouver. Annalisa Garlando, magandang araw din sa iyo. SDS New York, maayong gabi sa kanila. Maayong, 11-12, maayong adlaw, SDS New York. Maraming salamat sa inyong pagsama. Si Ruel Dancel family from Australia. So mahalaga yung inyo pong pag-share, whether you are in Facebook, whether you are in YouTube, sapagkat marami po, higit pong marami ang naaabot ng ating napakahalaga mga talakayan. Sinisikap ko po at tayo po'y naghahanda
tuwing meron tayong live podcast para mabigyan kayo ng napapanahon at tamang impormasyon, lalo na sa usapin ng ekonomiya. Dahil napapabayaan na po ito Very busy sila dyan sa huwad na articles of impeachment. Nakalimutan na yung mga mahalagang dapat ayusin ng legislative department, Senado at mababang kapulungan. Ano na nangyari doon sa mga sinisigaw ng mamamayang Pilipino to amend certain provisions of the oil deregulation law? Natabunan na dahil nga dito sa impeachment. Lagay natin uli sa konteksto Ang nag-i-impeach, negative 27 ang trust rating. Net negative 27. Negative 27 ang trust rating. Ang ini-impeach, positive 31 ang net satisfaction rating. Para matabunan yung issue ng flood control corruption. Babalik tayo dyan. Babalik tayo sa flood control corruption. Hindi natin titigilan yan. Si Mong Tubers from San Mateo, Rizal. Si Nelia Pantonilla Namura from Tokyo. Dami tayong kasama, nagmumula sa iba't ibang panig ng Pilipinas at nagmumula sa iba't ibang panig ng mundo. Si Marvin Ocampo. Sabi ni Marvin Ocampo, bahagi ito Marvin Ocampo ng kanilang script. Bahagi ito ng kanilang playbook. Yung walang eleksyon, gagamitin nila yung CONAS, yung Constituent Assembly para baguhin ang ating saligang batas. Ang problema ng ating bansa ay corruption. Ang problema ng ating bansa ay inflation. Ang problema ng ating bansa, yung tumaas na naman na unemployment rate na nasa 2.5 million Filipinos na. Ang problema ng ating bansa ay yung oil deregulation law. Yan ang dapat ninyong asikasuhin. Huwag ninyong pakialaman ang ating konstitusyon dahil hindi kayo nararapat maging bahagi ng pag-amyenda o pagrebisa ng ating saligang batas at pagpapalit ng anyo ng ating pamahalaan mula dito sa existing natin na presidential na gagawin ninyong parliamentary. Hindi kayo ang dapat makialam dyan. Wala nang tiwala ang mamamayang Pilipino sa inyo. Ang prueba, negative 27 na ang net trust rating ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas na si Bongbong Marcos. Sherry G. Edilior, may God bless you too. So ito yung ating munting ambag by giving you this timely, relevant, and significant topic and subject matter, sinisikap nating labanan. We are hoping to break the mainstream media blackout on important news and topics kagaya ng usapin ng ating napakakupad, napakabagal, napakatamlay na ekonomiya. Yung patuloy na pagbagsak ng halaga ng piso at eto na naman tayo. Hindi pa natin lubos na nararamdaman yung tinatawag ng mga ekonomista na second round effects. Nandito na tayo, panibagong round of hostilities sa pagitan ng Estados Unidos at ng bansang Iran. Dami po tayong kasama sa TikTok, nakakatuwa naman. First time tayong bumalik after a long hiatus. Nasa almost 90,000 na ang ating kasama sa TikTok. Maraming salamat. Ganon din yung halos 1,000 nating live viewers dito sa YouTube at alam ko higit pang marami na nasa Facebook. Sana patuloy kayong mag-comment, mag-like, mag-share, pakiusap po. Napakahalaga ng pag-share at pag-follow. At ganun din yun na sa YouTube. Patuloy po kayong mag-like, mag-comment, mag-react at mag-subscribe. Sinisikap natin na bigyan kayo ng magagandang topic na hindi lang panay politika. Pag-usapan din natin yung matagal nang iniiwasan at palagi ang ikinukubli sa mamamayang Pilipino yung estado ng ating ekonomiya. Yan, sabi ni Annalisa,
Annalisa Gariando. Annalisa Gariando. 25 million pesos a day ang budget sa impeachment. Yan yung sinasabi ko, yung mga recipient ng tigda 2,000 piso, whether one time, yung mga miyembro ng 4 piece o yung 6 na buwan, kada buwan tatanggap kayo ng 2,000 piso lamang. 25 million pesos a day ang budget nila. 25 million pesos a day ang budget sa impeachment. Alam naman nating lokohan yung impeachment na yan. Sabi ni at Simple Ton TM. So, Simple Ton TM. I agree with you, Simple Ton. Ang talagang kawawa dito, yung middle class. And I dread the day that we may no longer have a middle class. Mauubos ang middle class, whether lower middle class ka, middle class ka, or upper middle class ka. Baka maubos sapagkat palaki na ng palaki yung pagitan ng yaman, ng mahihirap at ng mga mayayaman. Tapos yung walang katapusang pagbibigay ng ayuda, sino ang nagpopondo niyan? Ang nagpopondo niyan yung kubang-kuba ng middle class. And I hope you will not wait for that day, Simple Ton, na mainis kayo. Dapat ngayon pa lamang magpahayag na yung middle class dahil ginagawa kayong baka, cash cow, milking cow. Sabi ni Patis Rodriguez, ang aking kapatid, mabuhay ka. Ito yung nagmumula pa sa San Francisco. Maraming salamat sa iyong pagsubaybay, Patis. Ganon din si Ernesto Abuel. Mabuhay ka, Ernesto. May kasama tayo from Sydney at may kasama tayo mula sa Maisog, Australia rin, si Alfredo Hicale. Yung mga nag-iimbita po, antabayanan lang po ninyo, inaayos lang po natin yung ating mga schedule. Sisikapin ko po, alam naman ninyo, basta't kaya ng ating schedule, kaya ng panahon at kaya ng ating bulsa, papasyalan ko po kayo. Sabi ni yes, G at G Salatar, sinisikap natin dahil nga ito yung bahagi ng ating advokasya. We are hoping through you sa inyong pag-share, kaya ako kinakampanya na mag-share po kayo sapagkat ang ating advokasya may angat yung antas ng usaping panlipunan, mamulat at madagdagan ang inyong kaalaman. And at the same time, kaya po tayo ay nakikiusap na i-share ninyo because I'm hoping to break the media blackout. I'm hoping to break through your help the mainstream media blackout sa mga totoo at mahalagang usaping panlipunan. Whether it be economy, whether it be criminality, whether it be corruption, or whether it be political. At mababasag lang natin itong nagaganap na media blackout at panay papogi releases na lang ng pamahalaan kung patuloy kayo na magiging bahagi ng programa at i-share ninyo ang ating mga live podcast. Si Eduardo Mangalos from California, kasama din natin. SDS New York, again, maraming salamat sa inyo. Sinisikap natin na maging mas madalas pero kailangan din nating magtrabaho, SDS New York, and hindi rin naman tayo nagla-live just for the sake na mag-live at makita lamang na tayo ay nakikita sa social media. Sinisikap natin na mabigyan kayo ng kalidad na live podcast na may kalidad yung ating topic. No? Kaya konting pasensya, basta't kaya naman, dinadalasan natin if I could do it at least 3 times a week. Pero mabigat talaga because may mga research aspect na kaakibat ito. Mary Jane Pareha, maraming salamat. Sabi ni At Money Myth Busted. Yan yung lumalabas sa figure. I think ang nagsabi din yan
ay si Senate President Sherwin Gatchalian na 25 million pesos ang kinakailangan gastusin upang tustusan ang isang drama na nagaganap sa Zarzuela diyan sa impeachment court. Sabi ni Annalisa Gariando again, waste of money and waste of time. Pero yung spelling niya ng waste, bewang. Baka nakapamewang siya habang pinapaliwanag niya. Si Jack Daniel Alfonso, watching po attorney, all ER nurse here in Novaliches, Quezon City. Maraming salamat sa lahat ng mga ER nurses dyan sa Novaliches, Quezon City. Aking mga kapwa taga-lungsod Quezon, kasama natin. Sabi ni at Chris Cole, watching from United States of Lumbia, Cagayan de Oro. So nakikita natin, pag-usapan din natin yan sa mga darating na araw, ha, yung ating soberanya. Meron pa ba? Meron pa ba? Si Johnny Docto, Maisog Solid, good morning din sa'yo. Si Merlitz Obids from Tokyo, nakasama rin natin siya. Stone-hearted man, team live naman, attorney while eating lunch. Maraming salamat sa iyo, Stoneheart, at pinahintulutan mong samahan kita sa iyong pananghalian. At syempre yung mga kasama natin na ER nurses diyan sa Novaliches, Quezon City. Patuloy po kayong sumubaybay sa ating pagla-live. Dahil binibigyan po natin ng panahon talaga, kagaya nito, kung meron pa, sinabi ko na ito kasi last week bago magtaas ng 4 na piso kada litro ang produktong diesel at gasolina. Ngayon na naman, kung meron pang mabubunot, magpakarga na kayo dahil nagbabadyang magtaas ang produktong petrolyo, ang diesel, mga 10 hanggang 11 piso kada litro, ang gasolina, 4 hanggang 5 piso kada litro. Pilipino, Pilipinas, kaya pa ba? Yung middle class na ating kinakalampag, kaya nyo pa ba? At nanganganib, ulitin ko there might be a day na mawala na ang kategoryang middle class pag nagpatuloy ang ganitong walang direksyon na pamumuno sa ating bansa sa kasalukuyan. Saan ka nakakita? Bago tayo magtapos, paalala ko sa inyo dahil next week meron pa rin yan. Isang negative 27 na Pangulo, negative 27 ang net trust rating. Ini-impeach ang kanyang pangalawang Pangulo na may net satisfaction rating na positive 31. Mamamayang Pilipino, gumising na po kayo. Baka nahihimlay kayo, gumising na kayo. We only have one country. At yung dugong nananalaytay sa atin, kahit mga ibang bayan pa kayo, dugong Pilipino pa rin kayo. So pagmalasakitan natin ang ating bansa. This is also a very valid point ni Lebron. Impeachment or not, the systematic corruption, Maleta, Payola, Soul system, and the deception of handing out ayuda to the poor is not geared towards true economic relief or progress, but only for political reasons. Tama ka, nais lamang nilang hawakan sa liig ang mamamayang Pilipino, diktahan pagdating ng panahon na pag-uutusan nila kung sino ang kanilang pipiliin at iboboto. At pampataas na rin yan ng negative 27 rating, net trust rating ni Bongbong Marcos. Mildred Vio Vicente, nililihis ang flood control issues. You are also correct. That is why I am constantly reminding you through my humble channel that the real challenge, wala pang napapanagot. Mag-iisang taon na, SONA na naman, wala pa ring napapanagot na malakit dambuhalang magnanakaw ng pera
nating mga Pilipino. So ito po ang ating naging talakayan ngayong araw ng Biyernes, July 17, 2026. Maraming salamat sa lahat ng tumangkilik, sumuporta at sumama at nanood. Sana po'y patuloy kayo na mag-engage, patuloy po sana kayong mag-like, mag-comment, mag-react, mag-share at mag-subscribe sa YouTube at ganoon din ho. Yung nasa Facebook, sana'y patuloy kayo na mag-comment, mag-like, mag-react, mag-share at mag-follow. Maraming salamat sa halos 100,000. Konti na lang ito. Magwa 100,000 yung kasama natin. Yun, 100,000 na. 100,000 yung kasama natin sa TikTok. Maraming salamat. Tuloy lang po yung ating advokasya na may angat ang antas ng pampublikong diskurso. And again, nais kong tumulong na mabasag natin. Nais kong magbigay tulong to help breaking the mainstream media blackout of all the important news and information that is happening to our country na dapat ay mapahatid sa inyo. Kaya mahalaga na maging bahagi kayo nito sa pagbabasag natin ng mainstream media blackout sa pamamagitan ng pag-share ng ating live podcast. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Magkita-kita tayo muli next week. Ako po muli ang inyong kaibigan, Attorney Vic Rodriguez, Pilipino, abogado maisog, kasama ninyo sa paghingi ng tunay na transparency at full accountability.